Ngayon pong araw na ito, isa pong kalungkutan ng nadarama ng aming pamilya sapagkat ang aming isa sa mahal sa buhay, ang aking hipag ay kinuha ng Panginoon kahapon. Hindi ko man po nais na bagitin ito, ngunit ito po ay may kinalaman din sa tatalakayin natin. Yung paglisan ng ating mga mahal sa buhay ay nag-iiwan po ng alaala palagi. Napakasakit man po at hindi kayang taputan ng anumang bagay para maibsan ng kirot. Pero naroon po ang katotohanan na tayo ay papanaw, liban lang po ang Panginoon ay dumating, datnan tayong buhay. Ang isang maganda lang ho sa atin ngayong mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, iiwan natin ang katawang ito sa lupa, babalik sa kanyang pinanggalingan lupa. Pero ating kaluluwa, diretso kaagad sa langit. My sister-in-law has been in pain several months. And finally, her desire was granted. She's now healed. Kapiling na ng Panginoon sa langit. Ngunit tayo mga buhay, of course, malungkot, pero katuwaan pa magkaroon tayo ng assurance that we will again see our loved ones again in heaven. Tayo mga naging tunay na Kristiyano. And speaking of leaving a legacy, yung mga kaanak, kaibigan, mahal sa buhay, na pumanaw, lalo yung mga sariwa pa lang na nangyari, we will still remember many things about them. Yung yaman ng alaalang iniwan nila sa atin, katuwaan, pati na rin yung kalungkutan. Pero sinasabi po natin, what kind of legacy ang ating naiwan sa kanila, sa ating lahat, kung tayo papanaw. And ultimately, the story of their lives na naka-apekto sa atin. That is what we call legacy. Sa Proverbs 3, verses 3 to 4, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan, itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikintan mo sa iyong puso, sa gayon makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Talakayin natin ang legacy. Yung iiwan nating alaala sa ating mahal sa buhay. Magandang araw po sa ila. Ito po yung likod, Fred Guzman, ng Squad 240. At magkaroon tayo ng hamon na habang tayo nabubuhay, mag-iwan tayo ng magandang halimbawa upang sa ating pagpanaw, may maiwan tayong magandang alaala. Proverbs 10:7, ang wika ng Bible, the memory of the just is blessed, but the name of the wicked shall rot. So, how do we leave a good legacy sa ating mga mahal sa buhay? Una, live for a good name. Di lang in terms of material wealth, but the most valuable legacy na maiiwan natin sa kanila is a name that they can be proud of. Ecclesiastes 7:1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungkwento. Proverbs 13:22, ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. So mag-iwan tayo ng hindi mo material na bagay na mana, pangalang namana nila, na every time na ma-mention, it brings smile sa mga labi. Not only live for good name, live for the next generation. Let's value our children and be good example na kanilang susundan. Share with them the wisdom na natutunan natin mula sa Diyos. Natutunan natin sa ating mga Bible studies, sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi sa awit 78 verse 4, we will not hide this truth from our kids. We will tell the next generation about glorious deeds of God, about His power, His mighty wonders. For He issued His laws to Jacob. He gave His instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them to their kids, so the next generation might know them, even the kids not yet born.
And they in turn will teach to their own children. Ang intindihin po natin yung susunod na henerasyon na nakatingin sa ating pagmumulan. Thirdly, live for eternity. Let's invest in God's purpose sa ating buhay, in relationship that is very important sa ating buhay. Let's try to be doing good works. Magandang halimbawa, magandang kilos, magandang behavior. That every time they would see us, they would be encouraged. As we enter sa ating mundo, pinanganak tayong walang damit, empty-handed, without any material wealth, and the same way we will live, pati yung mga suot natin itong ating kaburol, iiwan natin, but what we have done sa paligid sa ating mga tao will be the things that we will leave behind. Matthew 6:19 and following, lay not up for yourselves treasures upon earth, kung saan ang mga anay and moth doth corrupt, kung saan ang mga magnanakaw hindi kayang nakawin ang ating yaman na ititipon sa langit, kundi kayo magtipon ng kayamanan sa langit na doon hindi kaya sirain ng kalawang, hindi nahuhukay, hindi nakukuha ng magnanakaw. So, do something that will have lasting impact sa buhay ng tao, lalo na nating pamilya. Na sa tuwi-tuwi na nila tayo maalala, andun lagi yung lakas ng loob, nagdudulot ng katuwaan at tibay ng kalooban. In Joshua 4:1-3, ang tao naglakad kasama kanyang anak, and he noticed tall stones, at sabi niya sa kanyang lolo, what are these stones? Wika ng bata. And he related the story kung paano ang mga mananampalataya noon, 40 years before, they tried to pitch tent, dug graves, and they crossed Jordan River. At sinabi niya na itong 12 batong ito ay halimbawa na kinuha ng mga lalaki at iniutos sa kanila na kumuha ng 12 bato, tigi-tigi sa sila, at ilapag sa tigilan dako na tutuluyan. At tinawag nila yung 12 lalaki yung kumuha ng tigi-tigi sa bato, and then upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo, na pagka itinanong ng mga anak niyo sa panahon yun, anong kahulugan ito, ang sasabihin lang ninyo, wika, ito ay pinakatandang alaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Kumbaga marker, these stones formed a visible memorial of God's enduring faithfulness. They are legacy stones sitting on the banks of Jordan River. And think, were your physical reminders of God's legacy. Aalis tayo sa mundong ito, whenever they go to places, pinuntahan natin, those are legacies. So the passage provoke us to think of 3 words. 1, let's try to create. And God wants us to go to the trouble of establishing historic markers. Mahirap man mag-iwan ng magandang halimbawa, but let's try to create a good historic marker. Like big stones, marker, napansin na kagad ng tao. What are these for? What are these stands for? Anong dahilan nito? At sasabihin nila, itong lolo mo, na si Sigfredo. Ito po ang kabilang, ito story niyan. So, ibig sabihin, let's try to create something that would leave a good legacy at hindi po madali. So, yung historic marker natin may not be stones or plaque or not maybe a statement, pero isang bagay na pagka nakita ng ating mga apo, ng ating mga kaanak, somebody would say, this is the legacy of your grandfather. Not only create, let's have some commemorative item. So God cares about us, remembering Him, of course, what He has done, tulad ng 12 stones na yun, patunay na ang Diyos naging mabuti sa kanila. So, let's try to commemorate na tayo ay mag-iwan ng legacy na whenever they see that thing, they would feel wonderful things na naganap kapiling tayo. But God doesn't want us ever to forget yung ginawa niya sa atin. Importanteng sa ating mababanggit tayo, they would remember ng kanilang lolo, ay si pastor, laging banggit Diyos. Laging mga halimbawa Diyos. And sadly,
What we remember sometimes are your failures. Failures ng ating magiging tao. May God forbid. Kundi maintindihan yung hindi lang ating failures, kundi yung faithfulness ng Diyos sa atin. Not remember the tragedies, but remember the triumphs. So, create, commemorate, convey. Yung iiwan nating legacy sa ating mahal sa buhay, it should convey things that would help them remember God is so loving, so powerful, so caring. And every time they see the Bible, they would remember na ang ating panuntunan, ako, na kanilang lolo, ika nga, nuno, nag-iwan ng magandang halimbawa. So, tulungan tayo ng Panginoon na our mga apo-apo, the kids would learn to remember and keep them repeating. So, create, commemorate, convey. Proverbs 20 verse 7, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So, ang prinsipyo rito, again, as I close, let's have priority. I-prioritize natin ang bagay ng Panginoon. Deuteronomy 5:29, mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin, kanilang ingatan, kailanman ang lahat ng aking mga utos, upang ikabuti nila pati ng kanilang mga anak magpakailanman. So, what are our core values? What are we willing to die for? Ang ating mga PNP personnel, they are willing to give their lives to protect and to serve the citizenry. Ganyan din naman tayo mga simpleng tao for our family. So the greatest testimony we can possess is to have those who knows us best respect us the most. How do other people treat us? It's just a matter of how we give them reflection of ourselves. Not only priority, yung purpose, Deuteronomy 6:2, na ikaw ay matakot sa Diyos, na iyong ingatan ng lahat niyang palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak. So how do we pray for our children? How do we obey God and lead our kids to God? So, sa pamamagitan pa rin ng salita ng Diyos, sa pamamagitan pa rin ng layo nating sila maakay, hindi lamang sila ay maging maganda ang kalusugan, maging maganda ang kinabukasan, hindi lang maging mag-anak ka ng buhay, kasi yun ang lahat ng gusto ng tao eh, even the ungodly. They want their kids to succeed. Pero ito dapat nating hangarin. 3 John 1:4, I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. So di lang sana yung kids natin successful and wealthy and healthy, we should care about them loving God, loving the Lord. So we need to pray for them and lead them. So we should have goals for ourselves and desires for our children. So it's okay to ask God to bless our kids, but our innermost desire is for them not only to be blessed, but they should learn to love God. Persuasion will be the third thing. Deuteronomy 6:6-9, teach them, tell them, and tie the word sa kanilang buhay. Maintindihan nila na ang salita ng Diyos, the Bible, should not be a guest. It should be the part of their lives. Ang salita ng Diyos. Pang-apat, persistence. Ako bilang lolo, bilang halimbawa, guro, tatay, lolo, I should live a persistent life. Ituturo ko sa kanila ng buong sikap ang salita ng Diyos, pero ipamumuhay ko. I just have to walk the talk and talk the walk. So, day in, day out, week in, week out, year in, year out, it should be my way of life. Our way of life. Gusto natin makita maglumanakad na matino ating mga mahal sa buhay? Let them see that sa ating mga pagkatao. And God will never give up on us. So we should never give up on them. Fifthly, possession. Deuteronomy 6:18 and following. At yung gagawin ng matuwid at mabuti sa paningin ng Diyos. Pag nagtanong ang anak mo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, you will say to them, these are markers. God led us out of bondage to live in freedom. So whatever legacy I would leave, that should point always to God. God's
kindness, God's goodness, God's holiness, God's power. So, kailangan ganun. Nakakalungkot ho na ang ating mga apo ay magsasabi, ay, lolo ko nakakulong, ang lolo ko ay may ginawa kabulustugan. Yung mga sikat na pangalan yan ng mga contractors, mga magnanakaw sa gobyerno, nakakayaw na pag nadinig yung pangalan ng batang yun, nakakabit nung kagad, lolo mo ba yun? Uncle mo ba yun? Tatay mo ba yun? What kind of legacy meron ng ganung mga bata? Nakakaawa po. Di na baling wala tayong yaman. But every time they would hear the name of that son, of that daughter, sasabihin nila, alam namin wala kayong yaman, pero ang yaman ninyo ay yung kabutihan ng tao, pagiging mabuting tao. Napakaganda nga ng gamit ninyo, mamahalin lahat, everything, meron ka. Pero sa tuwing madidig ang pangalan nyo, nakasimangot ang tao. Oh my God, help us. Satan wants to destroy your legacy. Again, huwag niyong papayagan. And he would always come and entices our loved ones, even us. So the greatest waste in life is the waste of time that God has given us. Ang Diyos nag-iwan sa atin ng panahon, oras, at ano man po maiiwan nating alaala sa ating mga mahal sa buhay, ano man maiiwan nating legacy, hindi maaari mang maiukit sa bato o monumento, kundi maiiwan natin sa kanilang mga puso. So tulungan tayo ng Panginoon to leave a good legacy. Na malaman nila palagi, my dad, my mom is a person of the Bible. Pag-pray niyo po kami at ang aming squad 240. Maraming salamat po sa lahat. God bless us all. Until next time, stay safe and may God give you peace.